Tingnan nyo yan guys. O yung aking dalawang bag. Dalawang bag lang ang binitbit ko. Yung isa is medyo maliit. Isang buo siya guys. Kaso lang ginawa nila para magkasya siya sa lahat. Since malaki ito, hinati nila. Din doong mga gulay and mga saging. Pero yung kinuha ko lang is itong saging klase ng sibuyas. Yung pula and yung puting sibuyas or yung yellow na sibuyas. Kumuha ako doon ng mga apples din. Kasi para sa aming juicy. Yung kape namin pala na nakuha doon last time. Nadagdagan na naman ng another kape. Hi guys, mayong gabi. Ako ang pinaka-last sa line. So, bili ako ng 8 euro na pagkain dito sa Lahati. Dahil nga late na kami, hindi ko alam kung meron pa akong maaabutan dito ngayon. But I think meron pa rin naman. Kahit na tinapay lang, okay lang. Kasi paubos na yung tinapay namin doon sa freezer, konti na lang. Tapos matagal-tagal din akong hindi nakapunta dito kasi nga sobrang busy ako sa trabaho and sobrang haba ng pila ngayon guys, kahit sobrang lamig. Yan, nakapasok na nga ako pero mahaba pa rin talaga yung pila. Marami talagang tao today kahit na marami talagang tao kahit na sobrang lamig dito ngayon. Sobrang haba talaga ng pila guys. Pero nakita ko naman na sobrang dami talagang tinapay. Tingnan nyo yung salad guys, sobrang dami oh. Yan, puno yan lahat ng boxes. Alright guys, sobrang dami ko pa rin na pamili for worth 8 euros. Papakita ko sa inyo ito lahat sa bahay. Kasi ngayon hinihingal ako. Sobrang lamig today guys. It's -15 pero sobrang dami pa rin tao na pumupunta talaga dito para bumili ng pagkain. Tingnan nyo yan guys. O yung aking dalawang bag. Dalawang bag lang ang binitbit ko. Yung isa is medyo maliit lang. Hindi ako masyadong kumuha ng mga fruits guys kasi marami nang sira yung iba doon. Pero merong mga bagay-bagay dito or mga pagkain dito na napaka worth it talagang bilhin kasi they will last long and yun yung mga kailangan namin sa bahay. Hi guys! Andito pala kami ngayon sa Tokmanni kasi may mga kailangan kami sa bahay na kailangan bilhin na siya ngayon since on the way naman na kami. Papakita ko sa inyo dito yung mga binibenta nilang mga tinapay. Hindi tayo bibili. Papakita ko lang sa inyo yung mga prices nila. And almost the same kind of tinapay ito na nabibili ko doon sa 8 euro. Diba mga ganito din yung mga nabibili ko doon sa 8 euro na mga tinapay. Yung Rowich Lepa. Yan o. Nan mo yung prices nila. 1.89 €. 3 euros. Diba mahal din siya. Kasi nga yung mga tinapay din dito sa Finland, mahal din talaga siya guys. Lalo na ito kasi ito talaga yung kinakain ng mga Finn. Itong Rowich Lepa. Yung dark na tinapay guys. Kasi napaka-healthy nito. Samantalang doon sa 8 euro, ilang bags ang nakukuha ko. Tapos, dito kung bibili ako isang bag lang, 1.89 €. Diba? Wala dyan po nakalimut atong lipstick ba? Mananaw daw tag lipstick. Bitag pila ng lipstick. Dari be mananaw daw bitag pila na ilahang lipstick be. Sa may mayohan na diri daw sa Maybelline. Uy, mahal. Uy, tanawa o tag 9.79 €. Isa lang kabuok. O, diba? Ito ko sa 8 euro. Dalawang bag pa ng pagkain, diba? Kaya dito lang ako mahilig mamili ng mga ganyan. Ay, naku. Pero kailangan ko pala ng lip gloss. Mamahal na mga makeups ito sa Finland, guys. Hindi siya basta-basta. Guys, dito guys, meron silang saota. Tas saota hengkareta. Pwede mong kunin yan, yung mga hangers na yan for free. So, yung mga students na bagong natin dito sa Finland, pwede ka lang manguha ng mga hangers kapag meron kang nakita sa mga stores. Yan saota yan. Sabi ko kay Nico, kuha ba ako ng hanger? Sabi niya, dami nating hanger sa bahay. Wala na nga tayo masyadong dami. Tapos, kuha pa daw ako ng hanger. So, yung binili namin guys, candle lang talaga. Tapos, yung, candies ni Anika. Kasi weekend.
Tapos ano pa ba? Kahanap din kami ng poison para sa poison para sa rat. Kasi may rat doon sa labas ng bahay namin. Pero wala kaming nakita. Siguro sa Puilo, pero hindi na muna kami ngayon bibili nun. Kasi wala nang time, gabi na, tsaka uwi na tayo ng bahay. Hi guys! Maayong gabi sa tanan. So, we are back home. So, papakita ko na sa inyo isa-isa ang lahat ng mga napamili namin doon sa 8 euro na shopping. As in, sobrang namamaga ang aking mga mata. I don't know why. Kasi, pagod na pagod talaga ako. Nag-oversleep ako these days. Kasi nga, sa sobrang hectic ng aking schedule. But it's okay, laban lang. Today, wala talaga kaming planong pumunta doon kasi meron kami pinapanood na movie ni Nico. Pero sabi ni Nico, punta na lang tayo. Actually, ako yung pinakala sa pila. Tapos meron pang mga iba palang na sumunod. Kasi 5 o'clock, 5:10 na kami nakarating doon, guys. Sobrang late na talaga namin. So usually andun ako ng mga 4:30 or even before that. Sometimes naman mga 10 minutes. Pero today, talaga yung first time na late akong dumating doon. As in yung nag-open na yung door. And nasa likuran na talaga ako. But even though na late na ako nakapunta, sobrang dami pa rin namin na pamili for worth 8 euros. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. 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 If you no get person for C2, you go call for help, oh. No be village or religion matter. Person we care for we. If you reason me well, I'm just more remain, oh. Now who go stand for the youth, oh. Now who go reason us true, oh. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, we go yarn for us, oh. If not to fight, we go fight for us, oh. Go say, oh, make sure you join, oh. Guys, ito lahat yung mga napamili namin doon for worth 8 euros sa Hävikirwaka or sa Waste Food dito sa Finland. Specifically doon sa Lahti. Marami palang nagtatanong sa Espoo daw or sa Helsinki, meron ba ganito? Actually, meron. There are churches and some organizations that are donating them. But I don't really know specifically the location. Ang alam ko lang, meron doon sa Mulupuro banda. Sa Helsinki yon. Hindi ko alam kung ano yung exact address. But for sure, meron yan sa Helsinki. Kasi kahit sa ibang city sa Finland, meron ding nagyayako or nagdi-distribute ng mga Hävikirwaka dito sa Finland. Kasi nga, dito sa Finland, sobrang dami talagang waste food, guys, na tinatapon. Kasi nga, hindi na siya papasa doon sa standard. So, kami nga mga tao nga pobrehon, nga nagatipid, yung mga taong nagtitipid, I would prefer to buy, o diba? I prefer to buy the Hävikirwaka or yung waste food. Kesa naman matapon siya sa dumpster, tapos, magdadagdag lang din siya sa basura. Well, anyways, Hävikirwaka siya kasi hindi na siya papasa doon sa standard ng store. And it's a waste food already. Sa sobrang taas ng kanilang standard, napakaraming pagkain na nasasayang. So, itong lahat na nandito sa table namin, these are just all worth 8 euro. These are all worth 8 euros. Walang labis, walang kulang, guys. May chocolate, may makara, may lamas, may tinapay, may fruits, may vegetables, may berries, may mushrooms, iba't iba. Sobrang dami. So, isa-isahin natin to lahat-lahat. Ano yung mga napamili namin doon sa 8 euros.
So guys, unahin natin dito banda kasi makailang beses nang bumalik-balik si Anika para dito sa berries. So, ito yung raspberries. Isa lang ang nakuha ko kasi yung iba is meron na talaga siya mga mold sa loob. So, kahit na nandun siya sa Havi Kiruaka guys, namimili din ako ng mga pagkain na kinukuha lang din namin. Yung pwede namin siyang magamit sa bahay and hindi siya masasayang kasi maliit nga yung aming ref. Yung freezer namin maliit din. Kaya kung ano lang talaga yung magkakasya and kung ano lang yung kaya yung kaya naming ubusin for a couple of days, yun lang talaga ang kinukuha ko. So, ito yung raspberries. Ito sa store guys, napakamahal nito, about 5 euros. Can't remember the price, but berries in Finland is very expensive. Lalo na itong mga berries na hindi nanggaling dito sa forest nila. Kasi ito is imported. I don't know if this is... hindi siya organic. So, this is not organic. But yeah, this is from Portugal. Kaya imported kasi siya guys. Kaya medyo mahal din. Tapos, kumuha din ako doon ng 2 grapes. Isang green and isang itong tuma or yung dark. Tuma in Finnish guys is dark. Viheria is green. Vinerupale is grapes. Tapos, ito siya is siemeneton. So, it means na wala siyang seed. So, seedless ito na mga grapes. Tapos, nakakuha din ako ng 2 klase doon ng mushrooms. Kumuha din ako doon ng Hercus Yeni. So, ang plano ko dito is irarap ko na naman siya ng bacon. Kasi yun talaga yung pinaka-favorite ni Nico. Tapos, may portobello na naman. Yung portobello namin naubos na guys. Di ko na napakita sa inyo paano ko niluto yung isang klaseng way na pagluto ko ng portobello. Pero naubos na siya. Nasa tiyan na namin. Naubos na talaga. Sa susunod na lang guys kapag nagkapanahon ako. Kasi ngayon, sobrang busy talaga ng aking schedule. Of course, marami din doong mga gulay and mga saging. Pero yung kinuha ko lang is itong saging guys. Kasi ngayon is pinagtitripan ko talagang yung saging. Hindi pa ako nakapagluto ulit ng banana bread pala. Kasi nga, lagi siyang nauubos. Kinakain kasi namin agad-agad. Tapos, meron ding para sakali doon. Or itong broccoli. Isa lang ang kinuha ko. Actually, pwedeng maraming kunin yan. Pero, isa lang ang kinuha ko kasi marami pang gulay sa ref guys na kailangan ko pa rin lutuin. Tapos, ito kumuha ako ng, parsley. Ito, parsley pang pachar-char ek-ek sa mga lutuin sa bahay, diba? Tapos, masarap din talaga ang flavor ng parsley. Tapos, nakakuha ako doon ng kuningas wurtsi or yung bacon. Is this a bacon? No, I think this is a makara or a sausage. Isang buo siya guys. Kaso lang, ginawa nila para magkasya siya sa lahat. Since malaki ito, hinati nila. So, fortunately, since nasa huli ako sa pila, so itong 2 is naiwan. So, sabi ng babae, pwede ko daw kunin. Kaya parang isang buo na rin, di ba? O pag dinugtong ko yan siya, yan talaga yung kanyang sumpay guys. Yan di ba? Parang 2 na siya. Kasi nga nahati na. Pero actually, isang buong makara siya or yung sausage. So, ito is, masarap itong pangpalaman sa tinapay. Or, pwede siguro kung gumawa ng fried rice nito, di ba? Tapos, meron din ditong kala pihivit or yung cooked food na siya, guys. So, kumuha ako nito kasi ibabaon ko. di ba? Para hindi na ako magluluto. So, this is kala is a fish. Pihivit is a steak. So, siya, fish steak siya na meron na siyang vegetable. So, ilalagay na lang siya sa microwave. Tapos, ready to go na siya. So, kumuha ako ng 2 kasi meron akong 2 morning shift. Kailangan ko magbaon for lunch. So, yan na yung aking baon. So, hindi na ako maglalagay-lagay ng mga pagkain sa aking baonan. Ito na lang diretsyo para mabilisan. May nakuha din ako doong 2 makara pihivi or yung makara is sausage steak. Yan. Parang ganito din siya.
Pero this one is nakahati na siya guys. Yung naka-steak na siya na slice. So, dalawa yung nakuha ko nito. Yan. Tapos, ang gagawin ko dito is lalagyan ko lang siya ng cream. Tapos, kaya ng mushroom din. Tapos, potatoes. Yun na. Yun ang ulam na yun. Napakasimpleng pagkain. So, meron ding binigay doon sa akin na chocolate. And, meron ding donuts doon. Ito, donuts. Yung may sugar-coated na donuts. Tapos, meron din akong nabili doon na dalawang klase ng sibuyas. Yung pula and yung puting sibuyas or yung yellow na sibuyas. Yan o. Actually, nasa Habiki ito kasi ang isang piraso nito guys is sira na. But the rest of them, gahion pa sila antin. Ang upat ka anti sa sulod ka, gahion pa. Pero kani isak anti sa sulod kay humukon na. Maunang gilabay na siya. Kahit sa isang bag, isa lang ang sira. Wala na, reject na talaga yan. Tatapon na yan dito sa Finland. Ito, hindi ko alam bakit. Wala naman. Gahit man ni si auntie. Gahit pa man ni sila auntie dere. Ba't nga nung gilabay, gina sila. Wala siya kasabot guys. Nga nung ginalabay. Pero ganun talaga, yung standard nila, ganun. Kaya, tatapon na siya. So, nakakuha din ako doon ng sweet pork tacos na sauce. Yan. So, panggawa ito ng tacos guys. And, of course, kapag meron sweet pork tacos, meron ding tortillas. O, di ba? Pares na rin yan siya. O kaya, pares yan siya nung aking isang tinapay na nakuha dito. Ito o yung flatbread. Yan. Hindi ko pa alam paano ko didiskartehan yan para makain namin. But, of course, makakain yan. Tapos, kumuha din ako doon ng mga pies. Kasi ito, guys, ito na yung magiging dinner namin. Itong pie na to. Ito. Saan pa ba yun? Tsaka ito. Itong dalawang to magiging dinner namin. Kasi ito, sweet pies ito eh. Tapos, itong dalawa is salty or savory pie siya. Kaya, pwede siyang pang dinner. Of course, hindi mawawala dyan yung mga tinapay. Konti lang yung kinuha ko na tinapay. Hindi talaga sobrang dami like before. Kasi nga, hindi na siya magkakasya sa aming freezer. Napakaraming laman ng aming freezer ngayon, guys. Kasi, yung deer meat andoon din. So, kailangan kong ayusin lahat ng mga karne. Meron pa kaming horse meat. And, yung sausage na horse. Ano pa bang meron doon? Yung smoked na horse meat. Tapos yung deer meat. Tapos yung rabbit guys is andun pa sa labas. Nakahang pa siya. Hindi pa siya nilinis ni Nico. So, kailangan namin magbigay talaga ng space. Kasi hindi naman ganun kalaki yung aming freezer. So, kung ano lang yung magkakasya, yun lang din talaga yung kukunin ko. Kung ano lang din talaga yung kailangan namin. Hindi din ako kumukuha talaga ng sobra-sobra na masisira na lang siya. Tapos na hindi namin siya magamit. Sayang naman. Yung iba pwede pang makinabang doon, diba? Pero ito nga, yung mga tinapay na kinuha ko is, of course, itong kaura, light bread ito. Kasi ito kinakain na ito ni Anika, itong kaura, guys. Kumuha din ako doon ng kaura na meron siyang halong ruwis. Tapos, merong porka na sampula or yung carrots siya, guys, na tinapay. Meron siyang halong carrots na sampula. Sampula is sandwich. So, ito masarap ito guys sa breakfast. Tapos, may nakuha din akong flatbread and itong ruwis lepa or yung rye bread. Yan o. Warag kuan guys, baka ng pang saucer, pang frisbee bitaw na tinapay guys. Flat mango siya. But this is very yummy. Gustong gusto to ni Nico kapag breakfast. Kasi nga, masarap talaga ang rye bread and napakaganda din talaga siyang ibaon kasi hindi ka agad-agad gugutumin. Tapos, meron din akong kinuha din doon pala na ganitong klaseng bread. Ito? Parang kaura. Oo nga, kaura nga siya or yung gawa siya sa oats na tinapay na meron din siyang seeds. And meron ding, ito? Mini patongke. Yung parang baston ba guys? Ano ba na? Yung French, yung baguette, for yung mga French bread ba, pero ito siya, mini siya kasi maliit, and this is also made of kaura or gawa siya sa oats. Yan.
So, marami din pala akong nakuha na tinapay din talaga. Kala ko konti lang. Tapos, yung mga fruits na andun, guys, since nasa huli na nga ako sa pila, konti na lang ang natira. So, ito na lang yung mga naabutan ko na mga fruits and citrus. So, kumuha ako nitong lime kasi pwede ko siyang i-juice, di ba? Juice talaga ang nasa isip ko kapag mga ganito, guys. Pero pag may mga nalamog na ganyan, okay lang yan kasi i-juice naman siya. So, kumuha ako doon ng mga apples din kasi para sa aming juicing. Dirita na side. So, guys, meron akong nakuha doon na oat drink. Ito siya is mag-expire siya next year pa, yan o, 2024. But since na ganito na yung kanyang itsura, di na kagwapahan si auntie. Wala na. Ilabay na siya sa basurahan, guys. But thank goodness na meron doon sa Havi Kiruwaka. Kailan ba ito mag-expire? Ay, October pa siya. October 18, 2024. Next year pa siya mag-expire. But since ganyan na nga itsura niya, hindi na siya papasa sa quality. Kaya, tatapon na siya, diba? Ganun lang. Kaya siya andun sa Havi Kiruwaka. So, parang ito siyang Chucky ba? Pero ito siya, guys. This is an oat drink. Gawa siya sa oats na chocolate ang kanyang flavor. Yan. Sukla sa Finnish. Sa Swedish, guys, is choklad. Kasi dito sa Finland, dalawa yung kanilang official language. And this is a vegan drink. Yan o, totally vegan. Tapos, meron din doong, protein drink. I don't know bakit ito nilagay. Ay, feeling ko, ito siya, guys, na lang yung niya, natanggal na yata yung something nito, kaya nilagay na siya doon sa Havi Kiruwaka. Pero actually, mag-expire siya next year pa. You want your berries now? Okay, let's wash it first. Yan, kinukuha na ni Anika yung berries, sugasan ko muna. So, ito siya, guys, next year pa siya mag-expire. February 20 of 2024 pa siya mag-expire. Yun yung kanyang expiration date. Wala na, kasi nga meron na something wrong, kulang sa kanyang packaging. I think meron niyang seal dito sa taas. If I remember it right. Kasi bumibili ako nito dati. Kaya, wala na, patapon na siya. Tapos, ito is, meron ako ditong dalawang Singapore na iced coffee. Masarap ito, guys. So, lalagay lang to sa ref. Wala na. Panglaman na sa tiyan pagbuntag, diba? Pwede ko rin ako magbaon ng ganyan pala, oh. Tapos ito, guys, meron akong nakuha doon na 2 box ng juice. Actually, this will expire on, yan, expiration date niya. 31/10/2024. So, it's the 31st, 31 ng October 2024 ito mag-expire. But since nasira na yung kanyang packaging, na ganyan na siya, yan oh, hindi na yan siya papasa, kaya wala na, ilabay na siya, tatapon na siya. But, of course, ito, naiinom pa yan. It's just like, it's just that yung kanyang packaging is meron lang konting diferensya, kaya hindi na siya talaga papasa doon sa kanilang quality control. Yung kape namin pala na nakuha doon last time, nadagdagan na naman ng another kape. Ito, guys, this is another kind of coffee. Extra dark roast siya. So, hindi talaga kami mauubusan ng kape nito. Marami kaming kape. So, buhay na buhay tayo pagdating ng winter talaga. Kasi napakakailangan talaga namin ng kape dito. So, ito siya is, ando na siya sa Havi Kiruwaka kasi nga natanggal na yung kanyang vacuum. Pero of course, ito yung unang gagamitin namin kapag naubos na yung andun sa lalagyan namin ng kape. Yan. Hindi lang din yan, guys. Yung coffee, di ba, merong kape. Meron pang Suwada Tin Pussy or yung filter ng coffee. Nasira na rin yung kanyang lalagyan. Na ganyan na siya, oh. Actually, seal pa siya dito na side, dito na sa harap. Pero dito sa kabilang side niya, yan, na-open na. Kaya, itatapon na siya. So, andun siya sa Havi Kiruwaka. Pati ito, guys, binibili ito sa store. Wala namang libre dito sa Finland. Yung mga pang ng kape, walang libre, guys. Negosyo lahat. Lahat negosyo. Tapos meron dito, ano ba to? Cheese.
Yeah, cheese siya. For kids ito, na snack. Yan, oh. So, mag-enjoy si Anika ng kanyang cheese dip. Yan. So, ito lahat yung mga napamili namin doon, guys, for worth 8 euros. Sobrang dami, di ba? Dami! Sobrang dami ng pagkain, guys, na nabibili namin doon. Minsan na lang talaga ako bumili sa store. Yung mga kailangan lang namin. Like, kunwari, yung mga karne. Kung wala na kaming karne, kasi mahilig kami sa karne, bumibili kami sa store. Pero kung ayoko naman bumili, mag-defrost na lang ako ng karne na galing sa freezer namin. Kasi meron naman kaming horse meat and deer meat ngayon. But it's just that, hindi talaga magkasya ang oras ko, guys. Lagi akong pagod sa trabaho. Kaya hindi ako nakakagawa na videos palagi. Pasensya po talaga sa inyong lahat at hindi ako nakakagawa lagi ng videos kasi nga sa sobrang dami ng aking trabaho, hindi na magkasya-kasya, guys, yung aking oras. And sinusulit ko rin talaga kapag day off ko, pahinga ko talaga. Tapos nag-start na rin pala din ako doon sa Attendo. Nag-start na ako ng aking orientation. Kulangan pa ako ng 1 day ng orientation, tapos independent work na ako. But actually, I find the work in Attendo or yung sa Hoyva Paika na sobrang dali. Kasi hindi ka naman na mag-iisip doon ng iba pa. Kasi yung gawain lang naman doon is basic, ano lang talaga siya, magpakain, magpatulog, magbihis, magpaligo, hygiene. Ganun lang talaga siya. Kahit hindi nurse, kayang gawin yun. Kasi yung mga activities of daily living lang naman yung ginagawa doon sa Attendo. Actually, it was nice kasi sabi ko nga, no brains. Sabi ko, no brains. Hindi mo kailangan gamitin yung utak mo. Walang critical thinking na kailangan gawin. Kasi nga, sa basic care lang yung talagang focus mo doon. Kasi nga, lahat ng kanilang mga asyakas or customers or clients na andoon, guys, is they are there to stay. Na yung place na yon is parang bahay nila. Kasi they are not able to stay on their own anymore sa kanilang mga sariling bahay. Kaya andun sila sa Hoyva Paika or doon sa elderly home. It was a nice experience din naman para sa akin. At least nakita ko na ganun pala ang ginagawa sa mga Hoyva. Ang isipin mo lang talaga sa Attendo is kung nakakain na ba sila, nakaligo ba sila on that day? Nakapagpalit ba ng diaper? Na-change ba yung position? So, yung pinaka-basic lang talaga na, na care na ginagawa. Alam ko, one of you who have been following me sa vlog ko is she's taking care of her sister and that is already nursing care. Kahit pa basic care yan, that is still a nursing care and I salute you for doing that. Kasi hindi madaling mag-alaga ng pasyente, guys, na they are not able to do things on their own. Kahit yung activities of daily living like yung magpakain, magpaligo, mag-change ng position, yun is napaka-importante din yun. But for me, those are like basic nursing skills na okay lang naman sa akin na gawin ko siya. But ako kasi yung tao na gusto ko pang may mas marami akong matutunan. May mas marami pa akong ma-experience. Kaya I prefer talaga na mag-work sa hospital. Actually, yung boss dyan sa Attendo, sinabi niya sa akin na how do I find it? Nagustuhan ko ba daw? Kung meron ba daw chance na magstay din talaga ako na mag-continue sa kanila na lang. Tapos i-arrange daw yung salary ko. Sabi ko, okay lang naman sa akin yung trabaho. Basic care siya. It was quite easy for me. But the thing is, meron kasi akong mga priorities. So, hindi ko talaga pipiliin yung sa Attendo na trabaho, guys, over doon sa hospital na trabaho. Kasi sa hospital, marami talaga akong natututunan. Every day is a new scenario. Every day is a new patient. Iba't iba yung cases ng patient. Tapos complicated. Gusto ko kasi yung marami akong ginagawa palagi. Kaya hindi talaga nagkakasya yung aking oras ngayon. Kasi nga, sobrang daming
gawain. I don't know bakit ganon dito sa Finland na pagdating ng winter, trabaho talaga kami ng trabaho. Tapos pagdating ng summer naman, bakasyon na siya guys. Di ba? Sobrang dry na talaga na aking lips ba. Kakalagay ko lang ng lip balm pero mag-dry na naman talaga siya. Ganun talaga ito pag winter kasi dry talaga yung aming hangin. Anyways guys, tingnan nyo naman yung mga pagkain sa likod ko, di ba? Sobrang dami. Happy cake ko guys na sa gamayng kantidad in a small amount sa 8 euros. Sobrang dami na nabibili and this is enough for us to survive for the week, 'di ba? And I'm pretty sure na meron pa talaga tong sobra kasi nga yung mga tinapay hindi man namin yan mauubos lahat-lahat. And I hope na kapag hindi na ako masyadong busy guys, kapag hindi na ako masyadong pagod, kasi laging pagoda talaga ang lola nyo guys, as in pagoda talaga ako lagi. After ng work ko guys, natutulog ako lagi kasi pagod na pagod ako. O kaya naman, pag morning, kapag umalis na sila Nico and Anika, natutulog na naman talaga ako ulit kasi nga pagod na pagod ako. And ganun yung pakiramdam ko guys kapag winter dito, lagi akong pagod. Pero hindi naman tayo pwede magmukmuk lang lagi kasi nga yung mga bills natin, hindi man yan pwede magmukmuk. Kaya trabaho pa rin. Salamat na marami sa inyong lahat guys for waiting for my videos. Siguro kung hindi man ako makapost ng 3 or 4 videos in a week, siguro kahit isang video lang a week guys, yun lang ang kaya kong gawin siguro. Hanggat kaya ko guys, magpo-post talaga ako. Pero pag hindi ko kaya, please understand na I really cannot. Diba? Kasi itong vlogging is hindi naman siya permanent job para sa akin. This is just a hobby. Kasi hindi ko siya pinipressure, hindi ko talaga pinipressure talaga yung sarili ko for vlogging guys na meron talaga akong ma-post na everyday. Kasi ayaw ko naman mag-post ng mga videos na boring na nga ako para sa inyo, di ba? Sabi nga ng isang dyan, hashtag boring. Boring na nga daw. So, magpo-post pa ako ng daily vlog na wala namang katuturan, di ba? Kaya, I don't know, sometimes sinaabot din kasi talaga ako ng katamaran and I'm really tired palagi ngayon. I hope you understand. I thank you so much guys for waiting for my videos. I really appreciate all the messages that you keep on leaving to the comment section. Thank you so much. And I hope that I will be able to make more videos very soon kapag hindi na masyadong pagoda at hindi na masyadong busy. Salamat po na marami sa inyong lahat and ingat po kayo palagi. I will see you next time. Hey, hey! Everything go break it. Everything go break it.